Napatunayan na rin naman nga po ng Phoenix Suns na isa nga po silang ganap na contender ngayong season sa napakagandang start ngayong regular season. Bigla lamang nga itong nag-slow down dahil sa pagkawala ni Kevin Durant na hanggang ngayon nananatiling out indefinitely. Damang-daman na rin naman nila ngayon ang hindi nito paglalaro dahil nagiging low scoring game nga po sa kakulangan ng offensive player. Kaya hindi na nakakagulat bakit unti-unti na silang bumabagsak sa standings. Kahit man nagkaroon sila ng ilang araw para makapag-adjust ng bagong game plan sa pagkawala ni Kevin Durant, hirap para naman nga silang gawin ito dahil ni isa mang player sa lineup walang kakayahan na kunin ang kanyang trabaho. Maging si Devin Booker, masyado nga pong nag-i-struggle sa kawalan ng katulong dahil mas nagiging madali sa kanilang mga kalaban na pahintuin ito since wala silang ibang magandang option sa kanilang opensa na dadala para sa Phoenix Suns. Samantala, sa kabila nga po ng malaking problema na hinarap ng Los Angeles Lakers, kagaya ng sunod-sunod na pagkatalo na sinabayan pa ng pagtatamo ng injury ng ilan sa mga key player, nagawa para naman ng team na umabante pataas simula sa top 10 hanggang sa top 3 sa West. At ang mismong dahilan ang nagawang adjustment ni Coach JJ Redick sa rotation sa paglagay kay D'Angelo Russell sa bench at ang legit na pag-step up ni Dalton Keunig nang mabigyan ito ng malaking playing time at makasama sa starting lineup. Pero kahit gaano karami ang mga epektibong bagong game plan na ginawa ng Lakers, may mga lumalabas pa rin naman nga pong proposal ngayon dahil sa paggawa ng trade ng nag-iisang paraan para matuluyan na silang mas lumakas at matapalan ng ilang mga butas o kahinaan ng team. Sa katunayan, ayon sa isang eksperto, mas madali nga po ngayon para kay Rob Pelinka na makuha si Bogdan Bogdanovic mula sa Atlanta Hawks since pwede nga nila itong idaan sa isang 3-team trade upang hindi sila masyadong gumastos sa trade assets. Ang kailangan, maghanap ng isang team na tutulong sa kanila na isakatuparan at isakripisyo dito sina D'Angelo Russell at Gabe Vincent na wala na rin naman masyadong impact sa koponan. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na ang Cleveland Cavaliers ang pinakamainit na team ngayong regular season sa pagiging undefeated. Simula nang maglaro sila, ilang malakas na contender ang kanilang pinatumba ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa kabila ng mga napatunayan nila, may mga fans at analysts pa rin naman ang pinipilit ang kanilang opinyon na hanggang regular season lamang nga daw ang Cavaliers. Kaya ngayon, aalamin natin kung pang regular season lamang nga talaga ang best team ngayon sa NBA. Well, para nga po sa kaalaman ng lahat, simula nang umalis si LeBron sa Cavaliers at lumipat si Donovan Mitchell, wala pa ngang napapatunayan ang lineup na ito. May ilang mga teams na rin naman na sobrang lakas sa simula ng regular season, ngunit pag nakapasok sa playoffs, bigla nga pong nalalaglag sa umpisa. Kaya marami pa rin naman ang duda at hindi naniniwala ngayon sa lineup ng Cavaliers hanggat hindi pa sila nakakapasok sa playoffs.